Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pau. Walang eksaktong taon. Bundok ng Badilaan, Siquijor. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nag-iimpake sila Pau ng mga bagay dahil babiyahe sila patungong Siquijor. Bibisitahin nila roon ang pamilya ng kanyang asawa at isasabay na rin nila ang kanilang pagbabakasyon. Bilisan nyo na! Anong oras na oh? Baka mahuli tayo sa biyahe natin. Wika ni Pau sa kanyang asawa habang nagmamadaling nag-iimpake. Oo na. Konting oras na lang. Hinihintay ko pa sila Lia. Sagot naman ng kanyang asawa. Si Lia naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang paborito nitong laruan. Pero hindi dahil sa inaantok, kundi dahil sa abala ito sa pagsipat sa bintana na parabang may sinusundan ang kanyang mga mata. Lia, anak, halika na. Alis na tayo. Tawag ni Pau nang mapansin niya ito. Nang marinig ito ng bata, dahan-dahan naman itong lumingon. Dahilan para mapansin niya ang lungkot sa mga mata ng anak niya. Hindi normal para kay Lia na hindi mag-ingay o magtanong, kaya naman medyo napaisip siya. Pa, sigurado ka ba na kailangan talaga nating pumunta roon? May hina nitong tanong. Pagkarinig niya sa sinabi nito, medyo napakunot ang kanyang noo, gawa ng hindi niya inaasahan ang ganoong tanong. Gayunpaman, sinikap niyang maging mahinahon nang sa gayoy malaman niya ang dahilan ng mga katanungan ng anak niya. Oh, bakit naman hindi? Matagal na tayong hindi nakakabisita sa lola mo, Lia. Nang marinig ito ni Lia, bahagya itong napatingin sa laruan niya, kasabay ng pabulong nitong sagot ng, Takot siya, pa. Ano namang kinakatakutan niya? Sagot naman niya rito. Nang akmang sasagot na si Lia, bahagya naman itong napatahimik dahil sa kalabog mula sa labas ng bahay nila. Para itong bumagsak na tipak ng kahoy, kaya nang marinig ito nila Pau, di nila maiwasang magkatinginan ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nagwika siya rito ng, Sandali lang, titingnan ko kung ano ang pinagmulan ng kalabog. Pagbukas niya ng pinto, wala naman siyang nakita maliban sa isang bagay sa lupa. Isang lumang dahon ng puno ng balete na tuyo at kulay itim na parabang nasunog. Malamig din yun ang hinawakan niya, kaya medyo nagtaka siya. Pau, ano yan? Tanong ni Mira mula sa loob ng bahay. Ha? Wala. Baka nahulog lang. Sagot naman niya. Ngunit alam niyang hindi yun totoo. Habang papasok siya ulit sa bahay, dahan-dahang napatingin si Lia sa dahon na nasa kamay niya. Siya yan, pa. Mula pa kanina, nasa labas na. Lumingon si Pau bigla sa bintana at sa may bandang gilid ng salamin, may anino siyang nakita na sumilip na parang sa tao. Mahaba, payat, at nakayuko. Segundo niya lang itong nakita, pero sapat na ito upang manindig ang lahat ng mga balahibo niya. Hindi yun pusa o hangin, at hindi rin yun bunga ng kanyang imahinasyon. Dahil dito, kung kaya't mabilis niyang isinara ang kortina, sabay wika ng, Sige, alis na tayo. Ngayon na. Nang marinig ito ng kanyang mag-iina, hindi na ito nagtanong pa. Hindi na rin sila nagpatumpik-tumpik. Habang nasa barko papunta sa isla ng Siquijor, nakatulog itong si Pau. Nanaginip siya ng isang pangitain. Ayon sa kanya, na habang nasa biyahe sila, sa gitna ng ingay ng makina at hampas ng hangin, nakita niya ang sarili niya na nakatayo sa gitna ng isang malawak na tubig. Hindi ito dagat,
at mas lalong hindi ito ilog. Napakakalmado ng tubig, tahimik, walang hangin at walang kabuhay-buhay. Sa harapan niya may dalawang bilog na liwanag na dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. Paunti-unti yon hanggang sa makabuo ng malinaw na hugis. Dalawang San Telmo ang nakita niya at hindi sila ordinaryo. Ang isa ay kulay bughaw, parang sinag ng araw na bumubukal mula sa tubig mismo. Ito ang San Telmo ng tubig. Umiikot-ikot, malamig ang presensyang dulot at sa bawat galaw nito, parang may nabubuong alon sa paligid. Ang isa naman ay kulay apoy, matingkad at parang humihinga. Ito ang San Telmo ng apoy. Nagliliyab pero hindi natutunaw. Parang buhay at tila bang nakatingin ito sa kanya, sabay umiikot na para bang sinusuri si Pao. Teka, ano kayo? Ano ang kailangan ninyo? Gulat na tanong ni Pao. Subalit, hindi sumagot ang mga ito. Ngunit paunti-unti niyang naririnig ang mga bulong nito. Hindi pa huli, pero malapit na. Napahigpit ng hawak si Pao sa kanyang bao kahit na nasa panaginip siya. At nung mahawakan niya ito, bigla namang kumislap ang San Telmo ng apoy at saka sumabog sa liwanag. Nagpakita ito ng imahe, isang bundok, balot ng ulap at dilim at may aninong nakatayo sa tuktok. Mahaba ang katawan, nakayuko at nakatingin ng diretso sa kanya. Sumunod ang San Telmo ng tubig. Nagpakita naman ng ibang tanawin. Isang balon, luma, mababaw at may kung ano-anong nakalubog sa ilalim. May mata, gumagalaw at unti-unting umaangat. Sabay na umikot ang dalawang San Telmo sa kanya. Mas mabilis at mas agresibo. Magkaiba ang lakas na para bang nagtutunggali. Maya-maya pa, sabay itong nagwika. Pao, may naghihintay sa'yo. Pao, may haharang sa'yo. Pao, piliin mo kung sino ang paniniwalaan mo. Matapos niyang marinig ang tinig, biglang lumapit ang San Telmo ng apoy sa mukha niya at dito niya na napansin na hindi lang ito isang hamak na liwanag. Sumigaw si Pao pero walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. At mula sa likod niya, may malamig na kamay na unti-unting humahawak sa kanyang balikat. Oy, Pao! Gising! Wika ng kanyang asawa, dahilan ng kanyang pagkagulat at pagkabalikwas sa hinihigaan niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa loob pa rin sila ng barko. Hawak-hawak ni Mira ang braso niya habang nagsasalita sa kanya. Pinagpapawisan ka na oh. Masama ba ang panaginip mo? Nang marinig niya ito, hindi siya kaagad nakasagot. Kasalukuyan pa kasi siya noong hinihingal habang pilit na pinapakalma ang kanyang dibdib. Pagdungaw niya sa labas ng bintana, sa ibayo ng araw at dagat, abot tanaw na nila ang isla ng Siquijor. Bale, ang plano talaga ni Pao kung bakit siya pupunta ng Siquijor ay dahil sa magpapabasbas siya sa mga bihasang albularyo sa lugar at para na rin magbakasyon at damdamin ang masarap na simoy ng hangin. Kalaunan, paglapag ng barko sa pantalan, ramdam na kagad ni Pao ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi masama pero hindi rin normal. Parang may humihila sa dibdib niya papalapit sa loob ng isla. Maya-maya pa, bahagya siyang napahinto sa pakikiramdam ng lumapit sa kanya ang anak niya. Pa, nandito na po sila. Bungad ni Lia habang yakap ang paborito nitong manika. Hindi alam ng bata kung sino ang tinutukoy niya, pero alam ni Pao kung sino ito.
Habang nasa biyahe papunta sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa, ramdam niya sa kanyang bulsa ang mainit at pagpitik ng kanyang anting-anting. Hindi yun umiinit ng ganun pinuno, maliban na lang kung may nagmamasid sa kanilang nilalang. Hindi nagtagal, nang marating nila ang bahay ng pamilya ng kinakasama niya, naging mainit ang pagtanggap nito sa kanila. Lahat ay masaya, maingat, at puno ng kwento sa bawat isa. Pero habang abala ang lahat, may isang hindi makalapit sa mesa. At ito ay walang iba, kundi si Pao. Panay ang pagsilip niya sa bintana, sa mga puno, sa bakuran, at sa likod ng bahay. Hindi siya mapakali na para bang aligaga at wala na sa kanyang sarili. Hoy Pao, magpahinga ka naman muna. Maging panatag ka at nasa bahay na tayo ng pamilya ko. Bungad na bulong sa kanya ni Mira. Ha? Oo, pasensya ka na. Hindi lang ako mapakali sa nararamdaman ko eh. Sagot naman niya rito. Maisingit ko lang pala pinuno ang postura ng bahay ng mga magulang ng asawa ni Pao. Kung hindi nyo na itatanong, nasa gilid lang ito ng daan, pero ang likuran nitong bahagi, medyo liblib at sa baba nito, purong nyoga na. Balik tayo sa kwento. Bandang hapon, nagpasya siyang lumabas sandali para huminga ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging ingay ng mga sasakyan ang kanyang naririnig, kalakip ng tawanan ng mga batang naglalaro sa gilid ng daan. Sa likuran siya ng bahay noon tumambay at nagkape, para naman kahit papaano wala siyang makitang kahit ano. Ngunit paglingon niya sa may bandang kaliwa niya, napatigil siya ng bahagya. Sa may pagitan ng mga puno ng nyog, may nasipat siyang umiilaw na bilog. Kulay asul ito at tumataas baba na para bang humihinga. Hindi siya nagkakamali sa kanyang mga nakita dahil sa mga sandaling yan, siguradong sigurado siya na ang nasisipat niya ay ang San Telmo ng tubig. At sa kabilang gilid, sa may bandang likuran, may isa pang tanglaw ng ilaw. Maliit pero pulang-pula, parang nag-aapoy kahit walang hangin. At yon ay ang San Telmo ng apoy. Magkahiwalay sila pero sabay na nakatingin sa kanya. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na yon dahil sa papasapit na ang dapit hapon. Ano na naman kaya to? Bakit dito pa? Bulong ni Pao sa sarili niya. Maya-maya pa, kahit binabalot na ng nakakabinging katahimikan ng paligid, ramdam niya na parang tinatawag siya patungo sa direksyon ng nyugan. Paunti-unti, nararamdaman niya na hindi siya tinatakot ng mga elemento, kundi hinihikayat siya. May gusto silang ipakita, pero nang akmang siya ay gagalaw, may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Tito Pao, pumasok na kayo at kakain na tayo. Hinahanap na rin kayo ni Tita Mira. Wika ng isang bata na tumawag sa kanya mula sa pintuan ng bahay. Bahagya siyang napalingon sa batang yon at nung masipat na niya ito, dali-dali niyang ibinaling ang kanyang tingin sa nyugan. Kaso lang pagsilay niya rito, wala na ang dalawang San Telmo. Kinagabihan, habang nagkukwentuhan sila sa beranda ng bahay, napansin ng asawa niya na pabalik-balik ang tungaw niya sa labas. Yun bang parang may hinahanap siya? Ilang minuto pa ang lumipas nang hindi na ito maatim ni Mira, bahagya itong lumapit kasabay ng pagtanong nito sa kanya ukol sa mga bagay na gumagambala sa kanyang kaisipan. Pao, may problema ka ba? Bungad na tanong nito sa kanya. Nang marinig niya ito, sumagot siya rito ng, May tumatawag kasi sa akin eh. Magmula pa noong dumating tayo rito. Ha? Sino? Ngunit nang marinig niya ang tanong nito, minarapat niya na wag na lang sumagot.
Ano man kasi ang iniisip niya, batid niya na hindi ito mauunawaan ng asawa niya. Ilang oras pa ang lumipas. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, humupa ang ingay sa bahay. Senyalis na ito ng pagpapahinga, kaya tahimik na ang lahat. Nasa kwarto na rin noon ang anak at asawa niya. Maya-maya pa, nung akmang magpapahinga na siya, may napansin siyang kumikislap na liwanag mula sa labas ng bintana. Una ay bughaw, at ang kasunod nito ay pula. Dala ng kuryosidad, dumungaw si Pao, at pagsipat niya, napawika na lamang siya sa kanyang sarili ng, "Andyan na naman sila. Nakalutang sa hangin, umaaligid, pero hindi lumalapit." Tila bang binibigyan siya ng pahiwatig na kailangan niya yung sundan. Sa ilalim ng mga ito, sa direksyong tinuturo, nakikita niya ang madilim na daan papasok ng nyugan. At sa daang yon, bigla niyang naramdaman na parang may naghihintay sa kanya. Nang mapagtanto niya ito, napabuntong hininga siya. Gusto niya sanang lumabas pero may naririnig siyang kalansing sa loob ng bahay. Dahil dito, kaya napaharap siya sa kinaroroonan ng anak niya. Pagsilay niya kay Lia, nadatnan niya itong nakatayo sa harapan ng pinto. Maya-maya pa bigla na lamang itong nagsalita sa kanya. "Huwag ka munang pumunta. Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon." Nang marinig niya ang sinabi ng anak niya, bigla siyang binalot ng takot sa katawan. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil hindi boses ng anak niya ang narinig niya. Isang boses yon na napakalalim, parang hinugot kung saan. Dahil dito, kung kaya't nagulat siya. Bagaman matinding takot ang nararamdaman, pinili niyang lumapit ng marahan, pero nakahanda siya sa kung anumang posibleng mangyari. Nakahawak ang palad niya sa bao na kasalukuyan noong nakatago sa loob ng kanyang bulsa. "Sino ka? Alam kong hindi ikaw ang anak ko." Nang marinig naman ito ni Lia, dahan-dahan itong napatingin sa kanya. Blanko ang mukha nito na para bang tulog ang kaluluwa. At mula sa bibig ng kanyang anak, lumabas ang boses na kanyang narinig, pero sa puntong yon mas malinaw na ito at klaro. "Ako ang gabay." Pagkarinig niya sa sinabi nito, napaatras siya ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kung ano siyang naaamoy sa hangin. Amoy lupa na may halong amoy ng alon ng dagat. Parang may dalawang elementong dumating sa loob ng maliit na kwarto. "Kami ang tumatawag sa iyo, Pao. Pero hindi pa ito ang tamang oras. May bantay. May humaharang." Wika ng nilalang. Habang nagsasalita ang tinig, unti-unti namang lumalabo ang ilaw sa paligid nila. Hindi naman nawawala pero parang nahihigop ito ng presensya. "Sino kayo? Gabay? Saan? Bakit ang anak kong ginagamit ninyo?" Takang tanong niya sa tinig. Pagkasambit niya nito, tumigil ang katawan ng anak niya. Dahan-dahan itong tumingala. Walang emosyon. Animoy nananatili pa rin itong wala sa sarili. Hindi naglaon. Doon lumitaw ang dalawang munting sinag sa gilid ng ulo nito. Parang maliit na apoy at maliit na patak ng liwanag na umiindayog sa ere. Dahil dito, kung kaya't agad naman siyang nakaramdam ng kilabot sa katawan. Ilang minuto niya rin itong pinagmasdan bago niya muling narinig ang tinig na nagsalita. "Hindi kami kaaway, Pao. Hindi rin kami tagapagligtas. Pero ikaw, Pao, ikaw ang aming tinatawag." Sa puntong yon, nagdikit ang dalawang liwanag sa ere. Isang asul at isang pula, na sumindi sandali
na parabang mga mata na nakatitig sa kanya. Meron kang dapat makita. Meron kang dapat malaman. Pero hindi pa sa ngayon. Dagdag pa ng tinig. Matapos nitong magsalita, lumamig ang hangin. Nung maramdaman niya ito, napakapit na lamang siya sa braso ng anak niya habang humihinga ng malalim. Paunti-unti, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, sumagot siya sa tinig ng, "Ano ang dapat kong makita? Sabihin ninyo." Kapag pinilit mong pumunta ngayon, hindi ikaw ang makakarating doon, kundi sila. Matapos nitong magsalita, paunti-unti nawala ang liwanag. Naglaho na rin ang boses, kasabay ng parang pagkaputol ng tali sa katawan ng anak niya. Bumagsak si Lia na tulog na parabang walang nangyari. Dahil dito, kaya ibinalik niya ang anak niya sa higaan nito. Pag-upo niya sa tabi, napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip ang mga nangyari. Ay, sinong sila? Wika ni Pao. Kinabukasan, habang nagkakape sa likod ng bahay, narinig niya na may tumatawag sa kanya sa labas. Dala ng kuryosidad, agad naman niya yung pinuntahan kung saan dito niya nakita ang kanyang maestro na si Ka Jerry. Pagpang-abot ng mga tingin nila, narinig naman niya itong magwika. Di ka man lang nagpasabi na dadalaw kayo. E di sana ako na nagsundo sa inyo. Naku maestro, huwag niyo na hong problemahin yon. Tamang-tama lang po ang dating ninyo. Pupuntahan ko rin po sana kayo pagkatapos kong magkape. Pagkasambit niya nito, agad niyang ipinagtimpla si Ka Jerry habang nakikipag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nabanggit ang patungkol sa dalawang elemento at sa kanyang mga naging pangitain. Maya-maya pa, pagkatapos nilang magkape, pumasok sila sa loob at nagsagawa agad-agad ng mga seremonya ang maestro niya para matawas siya. Hindi nagtagal, napasambit na lamang itong si Ka Jerry ng, Kaya naman pala. ipinakita ni Ka Jerry ang papel na merong hugis ng isang nilalang. Meron itong matikas na pangangatawan at meron itong dalawang bilog sa magkabilang balikat na hugis, apoy at tubig. Ipinaliwanag ni Ka Jerry kung ano yon. Merong isang malakas na engkanto ang gusto sa iyong makipag-isa. Hindi ko mawari kung saang uri ito, pero natitiyak kong napakalakas nito. Pero maestro, meron pang sinasabi sa akin ng gabay. Meron siyang binanggit ukol sa mga taong gustong makakuha sa mutya. Marami talaga ang gustong makakuha ng mutya ng San Telmo, lalong-lalo na ang mutya ng San Telmong tubig. Alam mo bang napakahirap makakuha ng mutyang yan? Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong magsalita, sinalaysay nito sa kanya kung ano ang gamit ng mutya ng San Telmong tubig. Ayon kay Ka Jerry, ang mutya ng San Telmong tubig ay mas malakas pa sa San Telmong apoy dahil kung sino man ang nagmamay-ari ng gamit na ito ay kaya nitong pumatay ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Magagawa ng may-ari na utusan ng San Telmong tubig na puluputan ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa nito na kapag siya ang nakakuha ng mutya, tiyak na magiging mas malakas pa ito. Huwag kang mag-alala, aking disipulo. Gagabayan kita sa kung papaano mo makukuha ang mutya. Wika ni Ka Jerry nang mailahad na nito ang kanyang mga nalalaman. Kinahapunan, nagdesisyong umuwi si Ka Jerry. Bago ito umalis, nangako ito na babalik kinabukasan para maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa dalawang mutya. Nang marinig naman niya ito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon.
Kinagabihan, kinausap niya ang kanyang asawa patungkol sa mga gagawin nila. Naintindihan naman nito ang kanyang ibig, pero bago nila yung isagawa, pinaalala nito sa kanya ang pag-iingat sa mga gagawin at desisyon nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinang-ayunan niya ang lahat ng ibig nito, para naman wala silang maging pagtatalo. Lumipas ang gabing yon, naging maayos naman ang kanilang pahinga. Ngunit pagsapit ng madaling araw, naalimpungatan na naman siya dahil sa ingay sa labas ng bahay. May narinig siyang pagkaluskos sa bandang likod ng bahay, kaya dala ng kuryosidad, nagdesisyon siyang lumabas habang daladala ang kanyang agimat. Di pa man nakakalabas, panay na ang pag-usal niya ng bakod at puder sa katawan. Maya-maya pa, nang makalabas na siya, may nakita siyang mabalahibong nilalang na lumulutang di kalayuan sa bahay. Nakita niya itong nakahawak sa sarili nitong liig habang naghahabol ng hininga. Pilit din siya nitong inaabot na parabang humihingi ito ng tulong, subalit huli na ang lahat, gawa ng bigla na lamang itong nalaglag sa lupa kasabay ng agarang pagkawala ng kanyang buhay. At mula sa likuran nito, merong lumabas na isang matipunong lalaki na may mahabang buhok na kulay berde. Meron itong matulis na mga tenga at kulay asul na mga mata. May kakayahan din itong kausapin siya sa isip niya, kaya kahit hindi niya ito naririnig, batid niya na nauunawaan niya ang mga bagay na ibig nitong iparating. Hating gabi na. 2 araw mula ngayon, pumunta ka sa bundok ng Pantilaan. Doon may makikita kang isang balon sa likurang bahagi nito na kung saan doon mo ko matatagpuan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng kanyang gabay kung bakit may nakatakdang panahon para puntahan niya ang nasabing lugar at kung anong uri ng aswang ang kanyang nakita. Ang nakita mo ngayon ay isang uri ng aswang na galing sa aming mundo na kung tawagin ay Tulgara. Sila ang dahilan kung bakit hindi ka pa pwedeng pumunta. Wika nito sa kanya habang itinuturo ang labi ng nilalang na napaslang nito. Dagdag pa nito na ang Tulgara ay magaling manlinlang at kaya nilang gumaya ng wangis ng isang tao. May hilig din itong kumain ng karne ng tao na nagtatangan ng malakas na hatak ng presensya katulad ng sa anak niya. Ito rin ang rason kung bakit walang kahirap-hirap na nakasanib ang 2 San Telmo sa kabila ng taglay nitong bakod at puder sa katawan. Pagtatapat pa ng kanyang gabay, nanais makuha ng Tulgara ang mutya para makalabas-masok sila sa lagusan ng walang kahirap-hirap. Wika pa nito na hindi basta-bastang kalaban ang mga Tulgara dahil mahirap silang matukoy. Kaya nitong ikubli ang kanilang mga presensya habang gumagaya ng wangis ng isang tao. At ang tanging paraan para matukoy ito ay sa pamamagitan ng pintok sa ilalim ng kanilang mga mata. Kaming mga Dalkumara ay ang nagbabantay sa hangganan ng mga lagusan patungo sa inyong mundo. At dahil sa mga nilalang na ito, kung kaya't naging mahigpit kami sa bawat lagusang aming inaalagaan. Hindi namin sila pupwedeng hayaang makalabas dahil magtutulot ito ng malawakang panganib sa tao. At ang isang ito ay pawang nakalabas sa kabilang dako ng isla, kaya akong naatasang tumugis sa kanya. Dagdag pa ng gabay niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakatitig lang naman siya upang malaman ng lahat ng bagay na nais niya. Maya-maya pa, bigla na lamang itong naglaho kasama ang Tulgara. At magmula noon, hindi niya na ito nakita sa kabuuan ng gabi. Kinabukasan, isinalaysay ni Pau kay Ka Jerry ang lahat ng nangyari. Nang marinig ni Ka Jerry ang tungkol dito, hindi nito maiwasang mapaisip kung ano ito. Nakakita na ako ng Dalkumara. Pero matagal na panahon na yon. Akala ko nga noon sa kanila
Isang hamak na ligaw na kaluluwa lamang. Wika ng maestro niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may natanaw siyang 3 kalalakihan na patungo sa kanilang direksyon. Dahil dito, kung kaya't bahagya silang napatahimik para magmasid. Pagtitig dito ni Pao, may nakita siyang pintok sa ilalim ng mga mata ng mga taong papalapit. Kapansin-pansin din ang masama nitong pagtitig, kaya sa puntong yon, napagtanto niya kung ano ang ibig ipahiwatig ng gabay niya noong gabing nakausap niya ito. Pagkalagpas ng mga nilalang, agad niyang inilahad sa kanyang maestro ang tungkol sa mga tulgara. Ipinagtapat na rin niya dito ang pag-aaligid nito sa kanyang anak, maging na rin sa iba pang kapamilya ng kadugo ng kanyang asawa. Nang marinig ni Ka Jerry ang tungkol dito, nagulantang ito. Alam niyang may mas malaking puwersa na gumagalaw at si Pao mismo ang nasa gitna nito. Pagkaraan ng 2 araw, napagtanto niya na malapit na siyang pumunta sa bundok ng Bantilaan. Kaya naman, sa halip na manatiling kumpiyansa, sinikap na nilang maghanda ng maestro niya. Bandang 11:00 ng gabi nang sinimulan nila ang paghahanda. Pagkaraan ng kalahating oras, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungong bundok Bantilaan. Maya-maya pa, bahagya naman silang napasipat sa paligid dahil sa pagsalubong sa kanila ng kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang pangkaraniwang katahimikan pinuno, dahil ito yung klase ng katahimikan na parang may nakikinig, parang may nag-aabang at parang may nagmamasid. Habang umaakit sila, napansin niya ang mga puno na hindi gumagalaw ang mga dahon. Wala ring ihip ng hangin, pero parang may dumaraan sa pagitan nila. Maya-maya pa, huminto ang kanyang maestro. Pao, nararamdaman mo yan? Bungad na tanong nito. Dahan-dahan tumango si Pao sapagkat mula sa malayo, sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, may 2 ilaw na lumitaw. Isang kulay asul at isang kulay pula na kung saan kasabay nito ang dalkumara. Sa isang iglap, narinig na naman niya ang tinig sa isipan niya. Pao, malapit ka na. Huwag kang liliko. Huwag kang titingin sa mga anino. Nang marinig niya ito, dito niya napansin ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng daan. Hindi ito pangkaraniwan na engkanto, gawa ng may kutob siya. Natulgara ang mga ito. Dahil dito, kung kaya't agad naman silang tumakbo. Kaso lang habang ginagawa nila ito, parang lumalayo rin sa kanila ang kanyang gabay at ang 2 santelmo hanggang sa nakarating na sila sa kakahuyan na nasa bundok. At sa di kalayuan, may nakita silang isang balon na natatabunan ng mga dahon at parang nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Kasabay ng pagsilay nila rito ay ang pag-ahon ng dalkumara sa balon. Sinasabayan din ito ng sinag ng maliwanag na ningas mula sa santelmong apoy na parabang sumisilaw sa kanila. Maya-maya pa, sinabayan ito ng pagramdam nila ng malamig na klima na dulot ng santelmong tubig. At walang ano-ano, naglakad ang gabay papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaswal sila nitong nilagpasan at kasabay nito ang pag-uusal ng mga kataga habang kumukumpas ang mga kamay sa ere. Hindi naglaon, ang santelmong tubig ay bigla na lamang pumulupot sa isang tulgara hanggang sa hindi na ito nakagalaw, na animoy na paralisa ito. Ang santelmong apoy naman, nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag, dahilan para mabulag ang 2 tulgara ng panandalian. Dahil sa pangyayari, bahagyang natigilan ang mga nilalang hanggang sa parang may kandilang tumunaw at bumutas sa kanilang mga dibdib, kasabay ng biglaang paglamo ng apoy sa kabuuan ng kanilang mga katawan. Matapos nun ay sinunog pa ng santelmo ang isa pang tulgara na nakahandusay.
Nang makita nilang patay na ang mga ito, agad itong bumalik sa balikat ng kanyang gabay at pagbalik ng katahimikan sa paligid, kalmado namang nagwika ang gabay sa kanila ng, Sa tagal ng panahon na nasa tabi ko ang mga kaibigan ko na to, ngayon lamang sila nagka-interes sa tao. Gusto nilang makipaglapit sa iyo, Pau. Pagkasambit nito ng mga kataga, iniabot nito ang kamay nito sa kanya, kalakip ng paghulog nito ng 2 batong kulay asul at pula. Pagsilay niya rito, nakita niyang umiilaw ang 2 bato na parabang meron itong sariling buhay. Dala ng pagkagulat, hindi na siya nakaimik pa. Ito na rin ang naging hudyat ng gabay niya upang tumalikod at pumasok sa balon na pinagmula nila. Maya-maya pa, lumitaw ang 2 santelmo sa kanyang balikat at umikot ito na parabang masaya ang mga ito na mamuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ramdam ni Pau ang bigat ng 2 nilalang sa kadahilanang ang mga gamit na ito ay umiinit at nakakapanindig balahibo sa bigat. Si Ka Jerry naman noon, napangiti lang naman habang nagmamasid di kalayuan. Tama. Yun nga ang Dalkumara. Napakalakas na uri ng engkanto, pero ayon sa mga kakilala kong manggagaway, hindi sila pwedeng makipag-isa sa tao dahil sa meron silang lagusan na binabantayan. Umuwi na tayo, Pau. Amoy dumi na ako ng kalabaw eh. Pagtingin ni Pau sa pantalon ni Ka Jerry, marami nga siyang nakitang dumi. Habang tumatakbo sila kanina, natumba pala ito dahilan para magulungan nito ang tumpok ng dumi. Ayon sa kanya, bandang 4:00 na sila ng madaling araw nakauwi. Di na sila dumaan sa bahay ng kanyang asawa, gawa ng balak nilang dumiretso na muna sa bahay ng maestro niya. Habang nagtitimpla si Ka Jerry ng kape, si Pau naman ay nakatingin sa 2 bato, gawa ng hindi niya mapigilang mahumaling sa ganda nito. Habang nakatingin sa 2 bato, bigla na lang may pumasok na mga dasal sa kanyang isipan. Ito ang pamamaraan kung papaano pakainin ang mga bago niyang karga at kung papaano ito palalabasin. Nang mapansin naman ito ni Ka Jerry, pabiro itong nagwika sa kanya ng, Pau, parang pakakasalan mo ata ang mga batong yan ah. Hindi ho, maestro. Sadyang nagagandahan lang ako sa kanilang 2. Nag-iba na ang aura mo ngayon, Pau. Ibang-iba na kumpara sa dati. Mabigat ang presensyang taglay mo ngayon. Seryosong sagot naman ng kanyang maestro. Sumikat na nga ang araw. Napagpasyahan nilang bumalik sa bahay ng pamilya ng kinakasama niya. Di pa man sila nakakarating, sinalubong na siya ng anak niya na tuwang-tuwa. Paglapit naman niya rito, agad niya itong kinarga habang hinihintay ang paglapit ng kanyang asawa. Kumain na muna kayo at nang makapagpahinga ng maaga, bungad ni Mira sa kanila. Dahil dito, kung kaya't di naman sila nakatanggi. At habang nagpapahinga, nagkaroon sila ng panahon para makapag-usap. Sinabi ni Ka Jerry sa kanya na sa makalawa ay pupunta sila sa pagtitipon ng mga antingero at mga albularyo. Kalimitang nangyayari ito para makagawa sila ng langis at mga sangkap ng mga pangontra at lunas. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya dahil sa iyo naman talaga ang kanyang nais gawin. Ang makakuha ng langis ng kalikasan para pangdagdag sa kanyang mga gamit at magpabasbas na rin kasabay ng pagtataas ng kanyang kaalaman sa lihim na karunungan. Susunduin kita rito sa makalawa. Huwag mong kakalimutan, Pau. Maaga tayong aalis sa araw na yan. Napatangulang naman si Pau nung marinig niya ang tungkol dito. 2 araw ang lumipas. Maaga siyang gumising para ikondisyon ang kanyang sarili. Tumulong na rin siya sa mga gawain
para naman kahit papaano meron siyang pakinabang sa pamilya nito. At habang kasama niya ang kanyang pamilya, dito na rin niya ipinaliwanag ang tungkol sa gagawin nila ng maestro niya. Akala niya makakalusot siya, pero lingid sa kanyang kaalaman, alam ng pamilya ni Mira ang persona at lugar na pupuntahan nila. Hindi nagtagal, dito na nga dumating itong si Ka-Jerry. Pag-angat ng haring araw, gumayak na silang dalawa papunta sa lugar na pakay nila. Mga nasa 20 minutong lakaran ang kanilang ginawa bago nila ito narating. Pagdating naman nila rito, sumalubong sa kanila ang hindi mabilang ng mga antingero at albularyo. Abala yon sa pag-uusap ukol sa mga gagawin nila. At sa pagkakatanda niya, nasa 23 ang mga ito. Maya-maya pa, bahagya naman silang napapitlag nang pagtinginan silang dalawa. Bakas sa mukha ng mga naroon ang labis na pagtataka na parabang may kung ano itong nararamdaman sa kanila. Bagaman nahihiya, taas noo silang naglakad patungo sa gilid ng kubo habang nag-uusap. Hinayaan lang naman nila na tumitig ang mga yon na parabang hindi nila ito napapansin. Ilang minuto pa ang nakalipas, bumukas ang pinto ng kubo na kung saan bumungad sa kanila ang isang matandang maputi ang buhok. Bagaman pinatanda na ito ng panahon, mahahalata mo sa katawan nito na batak yun sa lahat ng uri ng trabaho. Para itong isang mandirigma kung titingnan, dahil makikita mo sa balat nito ang bakas ng mga napanalunan nitong laban. At ang matandang yon, kilala sa tawag na Tandang Muroy. Lumabas ito para ihayag sa mga antingero na tapos na ang kanyang pagbasbas sa mga naunang bahagi ng mga gamit nila. Sa kasagsagan naman ng pagsasalita nito, batid niya na nakatitig ito sa kanya, bakas ang pagkamangha sa muka. Matapos naman itong magsalita ukol sa pagbasbas, agad namang kinuha ng mga albularyo ang mga kagamitang tapos ng basbasa ng matanda. Maya-maya pa, napansin na lamang nila na sila na lamang ang naiwan sa lugar na yon. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon si Tandang Muroy ng pagkakataon para makipag-usap. Di na ako nagtaka sa pag-alis ng mga yon. Pamilyar ang iyong presensya, iho. Alam ko kung anong klaseng mutya ang nakuha mo. Sa kahit na sinong albularyo at antingero na nagwagi rito, walang makakatapat sa iyo kahit sila ay magtulong-tulong pa. Nang marinig naman ito ni Pao, medyo nahihiya naman siyang sumagot ng, ano ho yun, Kamuroy? Paano niyo naman ho nasabi yan? Ang iyong presensya lang naman ang kinakatakutan ng mga yon. Kahit na ibaba mo ang iyong aura, 2 santel mo na mismo ang nagbibigay ng nakakapangilabot na presensya sa iyo. Gamitin mo nga ang iyong ikatlong mata para makita mo ang ibig kong sabihin. Dahil dito, kung kaya't tiningnan ni Pao ang kanyang sarili at gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita niya na merong malatubig na aura na may kasamang apoy na bumabalot sa katawan niya. Nang mapansin ito ni Ka-Jerry, nagulat din ito at napaiktad sa kinaroroonan nito na animoy nasunog ang kanyang katawan. Maya-maya pa, napansin niya na malamig ito sa pakiramdam pero hindi masakit sa balat. Natural lang na ganyan ang magiging reaksyon ng santel mo sa kadahilan ng marami ring ibang mga antingero at albularyong naririto kanina. Pinoprotektahan lang nila kung anong meron sila. Dagdag pa ni Tandang Muroy. Pagtatapat pa nito na, parang wala nang ibang pupunta ng mga antingero dahil sa kanyang mga karga. Nang marinig naman yun ni Ka-Jerry, agad naman yung sumabat sa matanda ng, pumunta ho kami rito para magpapasbas ng mga gamit namin, Kamuroy. At pakibasbasan na rin ho itong si Pao. At nga ho pala, kailangan ho talaga namin ng langis ng kalikasan. Yun din ho ang isa sa mga pinaka-importante naming ipinunta. O siya, sige. Bilisan na natin.
At yung langis ng kalikasan, napaka-espesyal niya. Kayo na ang bahalang mag-alay ng mga dasal para dyan. Matapos ang basbas ni Kamuray, bigla na lamang siyang nagulat nang maramdaman niya ang pagbabago ng presensya ng kanyang bao at iba pang mga gamit. Bago matapos ang usapan, masaya naman silang nagpasalamat sa matanda bago tuluyang lumisan. Kinahapunan, tumambay na muna sila sa bahay nila Pao. Dito na rin nila napag-usapan kung kailan sila uuwi at sa kung ano ang gagawin nila pagbalik nila. Ayon kay Pao, kinabukasan na sila babalik dahil sa kanyang mga naiwang gawain. Inilahad din niya na mangangalap pa siya ng ibang mga karga sa lugar kung saan niya hinasa ang lahat ng abilidad niya. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, umuwi na nga sila. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, may napansin siyang kakaibang bagay sa likod ng bahay. Hinanap niya ang kanyang kakaibang nararamdaman hanggang sa makita niya ang marka ng malaking kalmot sa maliit na puno ng akasya. Wala siyang ideya kung ano yun hanggang sa nangusap sa kanya ang santel mong apoy. Marka yan ng isang kundayon. Isang aswang na gumagamit ng kakaibang pain para akitin ang mga biktima nila. Dagdag pa nito na naghahanap ito ng mga taong nabibiktima, partikular sa mga mangingisdang nakatira sa tabing dagat. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napangiti lang naman siya, gawa ng naisip niya na yon ang pinakamagandang paraan para masubukan ang bago niyang kakayahan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, nagulat silang lahat nang may marinig silang malakas na kalabog sa likod ng bahay. Malapit ito sa kanilang kusina, kaya di nila maiwasang maalarma. Gayunpaman, sinabi ni Pao sa kanyang pamilya na wag na lang nila itong pansinin at baka isang ordinaryong hayop lang ito na nagawi sa pamamahay nila. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Pao na pupunta sa tabing dagat para magpahinga. Bago siya umalis, siniguro niya munang nakasarado ang lahat ng bintana at pinto sa kanilang tahanan. Iniwasan din niyang agarang lumisan upang mapakiramdaman ang paligid. At habang ginagawa niya ito, panay na ang pag-usal niya sa santelmong tubig. Ito ang kanyang inutusan upang mag-ikot sa kanilang tahanan nang sa gayoy mapakiramdaman ang mga nilalang na nagmamanman. Matapos niya itong gawin, dito na siya naglakad patungo sa tabing dagat. Habang binabaybay niya ito, panayang pagwiwika niya ukol sa mga pangahas na nangdidiskita sa pananahimik nila. Maya-maya pa, dito na nagpakita ang mga nilalang na parabang tiyak na ang kanilang tagumpay sa mangyayaring laban. Subalit bago pa man magsimula ang lahat-lahat, dito niya ipinakita sa mga ito ang pagpapalit anyo ng pulang santelmo hanggang sa maging ganap na itong matikas na mandirigmang apoy. Ganon din ang nangyari sa santelmo ng tubig, kaya naman bago pa makalapit sa kanya ang mga aswang, napilitan na itong kumaripas ng takbo papalayo. Naglalagablab ang bawat hibla ng buhok nito at ang mga mata nito'y nagliliyab na parabang naglalakad na bulkan. Meron itong dalawang sibat, kalakip ng likidong apoy na tumutulo mula sa dulo ng talim nito. At ang mandirigmang yon ay si Asog, ang sinaunang mandirigma ng mga Aita. Samantalang ang tubig naman ay Suluminawa. Ang balat nito ay gawa sa dumadaloy na tubig at kumikislap na parang ilog na tinatamaan ng buwan. Matapos nun, dito nila napansin ang lahi ng mga Tulgara. Mga anino na may laman, mahaba ang galamay at ang balat nila'y kulay abo na parang niluto sa usok. May nililikhang tunog ang mga panga nito, senyales na sila'y gutom at handa ng dumukot ng kaluluwa. Pagsilay dito ng dalawang santelmo, hindi na yon naghintay pa. Paghampas nito ng nagliliyab na lupa, agad itong tumalon sa ere at umikot kasabay ng pagbagsak ng apoy sa unang Tulgara. Naglaho ito na parang abo na siya namang tinangay ng hangin.
Yung isa namang sumusunggab kay Pau, hinablot ng San Telmo habang pilit na ibinabato sa punong kahoy. Si Luminawa naman, kumilos na parang isang dumadaloy na agos ng tubig. Maya-maya pa, dito na umangat ang tubig mula sa lupa. Naglikha rin ito ng mga latigong tubig na agad na pumulupot sa leeg ng 2 tulgara. Nagpupumiglas pa ang mga ito pero lalo namang humihigpit ang parang ilog na latigo na humihigop ng buhay. Sububok tumakas ang isa sa mga tulgara, ngunit hinarang ito ng bilog na tubig na biglang tumigas. Parang salamin ang nabasag sa loob nito at hindi isang uri ng likido. Habang nangyayari ang mga kaganapan, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Maya-maya pa, nalipol ng mga gabay niya ang lahat ng tulgara. Nakakamangha ang lakas ng 2 San Telmo na animoy hindi sila mga basta-bastang gabay. Sila'y mga bantay na isinugo mismo sa mundo ng mga tao upang magligtas sa napakaraming kaluluwang pwedeng matangay ng mga ito. Sa kabilang dako naman, ang huling tulgara ay pinilit na sumugod sa kanya. Naisip nito na hindi siya makakatakbo, kaya pinili na lamang nitong makipaglaban hanggang kamatayan. At sa kanilang pagbubuno, napansin ng nilalang na wala itong kapasidad na sumugat sa kanyang balat. Lahat ng ataking nagagawa nito, nagiiwan lamang ng pulang marka sa kanya. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala na rin itong nagawa pa. Sa harap ng hindi may pagkakailang pagkatalo, sinikap ng nilalang na tumakas para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit nang mapansin ito ni Luminawa, agad na pumulupot sa leeg nito ang latigong tubig. Yon ang tumapos sa buhay ng tulgara hanggang sa masipat nila na wala na itong buhay sa katawan. At nang malipol na niya ang kabuuan ng mga nilalang, sinunog ni Asog ang lahat ng naiwang labi sa paligid. Dahil dito, kung kaya't walang natira sa lugar ng labanan, kahit isang patak ng bakas na dugo. Sa kasalukuyan, ay gumagawa na lamang si Pau ng mga langis at iba pang pangontra. Yung isa sa mga klase ng langis ni Pau ay ipinagkatiwala ko sa iyo, Pinuno. Alam kong may mga nakalaang kang dasal para dyan. At alam ko na alam mo rin na madadagdagan mo kung ano ang karga na nandiyan dyan. Naging tahimik ang araw ni Pau. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga kaguluhan, nadama niya ang kapayapaang matagal na niyang hinihintay. Habang pinaghalong usok at halimuyak ng mga halamang gamot ang bumabalot sa maliit niyang kubo, napapangiti na lamang siya. Hindi dahil sa tapos na ang panganib, kundi dahil sa wakas, alam na niya kung saan siya nababagay. Masaya na si Pau sa kanyang estado ngayon. Kontento na siya sa paglilikha ng mga gamit na tumutulong sa mga tao. At sa bawat bote ng langis ng kalikasan na natatapos niya, parang mabigat na bato ang unti-unting gumagaan sa dibdib niya. At sa kabila ng katahimikan, isang bagay ang sigurado, na kung sakali mang bumalik ang kadiliman, hindi na siya katulad ng dati. Handa na siya at mas matatag pa. Maraming salamat sa paglathala ng aking kwento, Pinuno. Ikaw na lang ang bahala magbigay kung ano magiging pamagat nito. Dahil sa pinagkatiwala sa akin ni Pau ang pagbibigay titulo sa kanyang kwento, papangalanan natin ito bilang Makapangyarihang Mga Gabay ng Pinuno ng Antingero del Negros na si Pau. Okay, eto matagal na akong hindi nagbibigay ng opinion sa mga kwento ko. Pero sa kwento ni Pau, saksakan to ng ganda. At alam nyo ba, trivia, na itong si Pau nabubuhay pa hanggang ngayon pang kasalukuyan. Kung tutusin, sa kanya nga galing ang ating langis ng kalikasan. Yung langis ng kalikasan natin, in-enhance ko pa yan, nilagyan ko yan ng bao na walang mata ng nyog, tapos may mga kalakip tayo dyan na napakaraming dasal na makakatulong sa inyo pang araw-araw. Kung tutusin, yung langis lang mismo ni Pau, napakalakas na nun.
pero dinagdagan pa natin. Lahat yan mapapakinggan ninyo, lahat yan makikita ninyo sa TikTok account ko. Tapos si Pau, palagi ding nakatambay doon, palagi rin nakikipagkwentuhan, palagi ding sumasagot sa mga tanong ng mga taong interesado sa lihim na karunungan. Sobrang laking tulong ni Pau ngayon, lalo na sa ating modernong panahon. Kaya masasabi ko na si Pau ngayon ang isa sa mga living legend natin pagdating sa ganitong larangan. Kaya kung interesado kayo, papakita ko sa inyo yung picture ng langis ng kalikasan na nanggaling pa rito mismo kay Pau at inuungkat niya pa mula si Kihor. Papost ko yung picture. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.